Hi guys. As of now, nandito kami sa diversion. Actually, ang destination talaga namin sa New Valley Field of Lights. Ano ga? Hi guys, so Dali! galit ka na agad. Hi guys, so it's 3:35. Umalis kami ng bahay parang 1. Kasi yung original plan talaga, pupunta kami ng Laguna dun sa ka-open lang na Field of Lights sa Santa Rosa sa Nuvali. Kaso parang masyadong malakas yung ulan, so nag-ikot-ikot kami ngayon hanggang sa napadpad kami dito sa diversion. Nag-drive-thru muna kami kasi gutom na kami. Napag-desisyon na namin na sa Taal na lang magpunta para at least pagpabalik along the way yung bahay namin. So si Mrs. ngayon nandito sa harapan, pero lilipat din siya dun sa likod. Kumain lang kami dito sa may diversion. Yan. Pakita na lang namin sa inyo yung daan. Tapos kung may makikita na, siguro naman meron makikita na magandang tanawin. Pero if ever na wala, edi montage na lang tayo. Ito guys, Ayala Highway na to. Kapag gabi, sobrang traffic dito. As in, walang galawan. Plus, kapag medyo lumakas yung ulan, na pupuno ito halos ng baha agad-agad eh. Pero hopefully naman hindi maging ganun yan. Kasi as of now, wala pa namang ulan. Though, signal number 2 na daw tayo. Not sure kung mamayang gabi pa yung daan ng bagyo, pero sana nakauwi na kami before pa yun mangyari. Kasi pag tumataas ang tubig dito sa parte ng Robinsons, parang halos hanggang tuhod agad. Hindi kakayanin ng maliit na sasakyan at tumawid. Yan, approaching na tayo ng... Actually, nandito na tayo sa Banay-Banay. Approaching tayo ng crossing. Dito sa crossing, kapag kumanan ka dito, yun na yung papunta ng Cuenca. So, Cuenca, tapos... Ano ba ang sunod nun? Muzon, tapos Alitagtag yata. Tapos kapag dinaretso mo to, yung intersection, papunta na yun ng San Jose, Batangas. So, yun na yung papuntang Batangas City. Bali kakanan tayo pagdating dun sa intersection. Medyo masikip din dito guys kapag rush hour. Kasi parang ito yung main catch basin ng mga sasakyan eh. Galing sa Taal at saka sa galing Lemery at saka galing Batangas City. Pero ngayon maluwag kasi linggo eh.
walang pasok yung karamihan sa trabaho. Tapos yun nga, may bagyo. Ayan, ito yung pag dire-diretso lang to, sasalo na sa'yo dito, Cuenca. Mararamdaman mo naman na nasa Cuenca ka na kapag pag dinadaanan mo na yung zigzag road. Medyo delikado din doon kasi syempre may mga blind curve minsan. Tapos mabibilis yung mga sasakyan. Kaya talagang double ingat din pag dito dumadaan. Pero ito yung pinakamabilis na daan, pinakamalapit na daan pag pupunta ka ng daan. Siguro bilhin na lang tayo ng empanada tapos uuwi na din. Papakita lang namin sa inyo yung simbahan kung ano ba yung mga design na nandun ngayon kapag hindi umuulan. Kasi mahirap bumaba ng sasakyan kapag umuulan tapos may kasamang baby. Alitagtag na to. Malaki yan. Plus ano sunod sa Alitagtag? bale hindi tayo dadaan ng Luzon kasi dito sa dulo nito pag kumaliwa ka Luzon yung dadaanan mo, doon yung yung ruta ng mga jeep. Pero kapag dumiretso ka, Santa Teresita, parang siya na yung pinaka shortcut papunta ng Taal. Kasi parang plus 6 kilometers yata pag dumaan ka ng Luzon. Ito dire-diretso lang. So after natin dito, Santa Teresita na? Santa Teresita. Tapos hindi ko alam kung yung kasunod na bahay. Pero parang yun na kasi yung yun na yung palatandaan ko na malapit na ako sa Taal pag dumadaan ako sa Santa Teresita.
Santa Teresita. Dire-diretso na lang to. Tapos, Taal na yata yung kasunod. Nasa Alpha Mart. Nasa Alpha Mart tayo. Hindi sa... Ano tayo? Excited. Oh, Santa Teresita pa rin. Ah, okay. So, yung kanina dinaanan natin, hindi siya yung Santa Teresita alone. Mahaba pala ang Santa Teresita kasi ganito Santa Teresita pa. Meaning, yung pagkatapos talaga Taal na. Kasi ang alam ko intersection, tapos pag dinaretso mo Taal, pag kanan Bawan ba o Naso? Tawilisan yung yung kasunod. Parang palengke siya eh. Parang palengke siya eh. Pero hindi ko maintindihan yung palengke niya kasi nasa intersection siya eh. Parang alangan no. Pero imposibleng talipapa lang yun kasi ang laki. Yung mga nagbebenta ng karne doon every night. Tsaka mga isda. Ayan. Baka meron. Nagawa na nila yung daan, so talagang ni-road widening na nila. Kasi sobrang sikip dito nung ulan. Oh, ayan o. Ito. Santa Teresita. Tawilisan to. Tawilisan. Papuntang Nasugbu, Balayan at Calatagan yung kanan, tapos yung diretso naman papunta naman siya ng Taal at Lemery. Jollibee dito, siya, sinuuna yun dyan sa palibasa kasi nasa Taal. Oo nga no, ngayon ko lang din napansin yan. Wala ka naman ginawa kundi kumain lang ng kumain. Yun ang papansin mo sa akin. Hindi, ngayon ko lang napansin yung yung para siyang, alam mo yung may ganung bintana, yung bintana na sinuuna, yung parang may shell. Ang galing, napansin mo yun. Syempre ako, una ko tinitingnan talaga sa place yung itsura, hindi yung pagkain. Ang galing. Ayan, so ito, dire-diretso lang to, tapos makikita nyo yung arko hanggang sa makita niyo yung arko ng Taal. Yung arko ng Taal, tagal na din yun. Parang wala pa yatang retoke yun. Ramdam mo na luma talaga yung arko. Mga bahay dito, mga Ayan. Malalaman mo talaga na nasa Taal ka na kapag nakita mo na yung mga luma na bahay. Kasi pin-reserve nila. At saka dito, sobrang daming museums dito na pwede niyong puntahan. Before every quarter, bumabalik ako dito. Pumupunta ako dun sa camera museum. Kasi sabi, sila yung kaisa-isang camera museum sa buong Pilipinas. Kasi sobrang dami nilang camera.
Ayan, naka-hazard kami dito sa gilid kasi sobrang daming naka-park. Ang seatmate ko nga pala. Tapos silang dalawa nasa likod kasi bawal lang may bata sa unahan. Ngayon, since wala pa naman yung pailaw, bibili muna kami ng empanada. Kasi sobrang sarap ng empanada dito. Just so you know guys, napakapihikan kong tao pero nung natikman ko yung empanada dito, never akong kumain ng empanada sa iba actually. Yung Taal empanada lang kinakain ko. Titingnan natin kung meron pa kasi usually nauubos na parang around 2 PM wala na eh. Kasi nga masarap siya, dinadayo siya dito. So titingnan natin, hahanap muna kami ng parking ngayon. Sa bayan, malapit siya sa sa Don Juan, ay Don. Bale, pupunta kami dun sa bilihan ng empanada. Try lang kami. Nasaan na yung susi? Si Kali pong bot si Yaya. Yan. Sabay. Ay, nabangga. Medyo maalinsangan dito. As usual kasi syempre Taal to eh. Tapos, yung tindahan, pag nakita nyo itong bigasan na to, yung para na Sisters. Kanan. Dito. Three Sisters. Ayun, meron pa. Magkano pork empanada ngayon? 35 po. 35. Anong flavor? Ilan po? Meron po kami Pork pork, lang. may chicken. Pork lang. Pork Ilan? and chicken. Ano? Bibili natin sa Matita. Siguro ano, 5 pork, 5 chicken. 5 pork, tapos 5 din pong chicken. Kailangan ng high dancing. Tulog pa rin siya. Yan po ay pork. Wala, sumirok na sa amin. Ang chicken po ito.
Meron. Red yung chicken. Green yung pork. Saan? Red yung chicken, green ay pork. Baka mamaya mauwi na naman tayo sa tasting bodies ito. Nakabili na kami ng empanada. Ngayon. White gulaman. Ba't siya tinawag na magic water ata? At hindi kita yung gulaman. Okay. Magkano po yun? 15 po. Yung 15 ata. Isa lang. Isa lang. Titikman lang. Tikman na. Na-intriga lang kami sa pangalan. Wala, hindi siya buo. Ang galing. Para na siya tubig. Kaya pala. Ganito din ba yung ano? Yung sa Manila? Doon ko nga yung nakita eh. Anong lasa? Gulaman. Mm. Mm. Ang galing. Salamat po. Para siyang ano, yung kulay orange. May gulaman. No? Mm. Kaya Magic parang water. Para siyang tubig. Ayan, nakabalik na kami ng sasakyan. Ito, narinig namin. Ito yung pork. Ano? Kapag may kulay green, pork. Kulay red daw yung chicken. Chicken. Meron kasi silang palatandaan. Ayan, ito yung empanada nila. Actually, bagong luto siya. Lagi siyang bagong luto pag sa store na yan. Kaya maganda. Tapos, yan. Ano to? Ano yan? Pork nga. I mean, paano siya niluto? Parang ulam? Oh. Hindi siya tinipid, guys. Kaya doon nakalagi bumibili kasi sobrang dami talaga niyan laman. Tapos, masarap talaga siya. Ayaw niya nakalapag. Nasa unahan muna ulit sila kasi yun nga, kakain muna kami. Tapos ito, guys, nakaka-intrigue ito. Magic water. Kaya pala siya tinawag na magic water. Sabi nung magtitinda kanina. Kasi hindi daw kita yung gulaman. So para talaga siyang tubig lang. Pero lasa siyang Pero lasa siyang gulaman. gulaman. Kalang. Umiyak si Kali kasi ayaw niya nakalapag. Yun ang talaga yung deny namin dito. Tinry namin na magpunta dun sa Pailaw. Pero wrong timing kasi nag-announce daw si Mayor na hindi daw muna bubuksan kasi nga may bagyo. So umiiwas talaga sila kasi syempre prone din yun sa sunog given na gumagamit talaga siya ng electricity. Tsaka dadayuhin kasi siya ng tao. Na. Dali kakain lang kami tapos uuwi na din. Yan ang mangyayari. Uuwi na din. Tapos, merong batang dedede. Ayan na lang guys, sa biyahe na lang ulit tayo pabalik. Dadaan kami dun sa isang bakery sa Cuenca kasi umiiyak na siya. Dadaan kami dun sa isang bakery sa Cuenca kasi nagtataka kami lagi siyang tinatao. Hindi namin alam kung ano meron dun sa bakery na yun. So, titingnan namin. Pailaw sana. Kaso, hindi siya bubuksan ngayong gabi. Kasi Wala may pa. bagyo. Ganda sana oh. Lalatin ng ilaw. Maliit na yung Christmas tree nila no. Yun oh. Ang taas ng dati eh. Diba? Hindi, ganun din yun. Ganun din. Maliit ka lang pala. Bali. Ayan, so kararating lang namin dito sa anong pangalan nito? Louis Louis Bakery. Bakery.
Ito, matagal na namin nadadaanan to. Medyo nakaka-curious kasi laging puno. Tinapay lang naman yung tinitinda nila. So, titingnan natin kung anong klaseng mga tinapay yung nasa loob. Wala lang, for curiosity lang. Kasi baka mamaya ginto yung presyo, syempre. Wala. Makita na talaga natin, yun lang. Pero kung may mukha namang masarap, di bibili. Basta kaya pa ng budget. 150. Titingnan lang natin. Tapos, diretso uwi na tayo. After nitong sa... Anong ulit pangalan? Luis. Sa bahay na tayo magkikita-kita. So, yan. Samahan niyo kami, papasok kami sa loob. Umiyak na naman siya. Umiyak na naman siya. Dami! So, madami talaga. Merinda Joy. Para siyang wonderland ng mga tinapay. Yan, mga tasty. Raisin bread. Bata. Bata. Hmm? Cinnamon? Magugustuhan kaya nito. She's Dinner Square. Nakaintindi ka na eh. 70. Ano pang mga ayaw? Naiyak ka lang. Diba? Hindi niya akalain na madami din pala talaga ang mga tao may gusto pa ng tinapay. Panahon ngayon, dami ng fast food. Ensaymada. Special. Uy, timan ko. Ubelo. Social na itsura. Social. Social ba? Black Forest. Go Black Black Forest. Forest. Cheesy loaf. Cheesy loaf. Masarap yung Black Forest. Tapos meron din sila mga peanut butter. Brownies, cheese cupcake. So, sige. Ilan? Ito po, para nakain ka. Brownies. Brownies, 45 pesos, tapos 24 pesos yung cheesecake. Yan, may mga cake din sila. Merong bar. Meron silang bar. Red velvet. Red velvet and ensaymada. Ano to? Fruit cake. Round? Fruit cake lang. Ano yun? Parang nakakaumay tingnan. Parang tamis. Malambot siguro to, no? Dahil pwede pala dito pag Pasko. No? Mga cake. Silang bar. Maganda, sobrang linis. Tapos meron silang mga cake. Present na. Good evening guys. So, ngayon, sa bahay na kami, pinatulog na muna si Kali. Di ba nag-decide tayo kanina? Hindi na guys yung tawag namin sa inyo, classmates na lang.
Total, doon sa mga hindi nakakaalam, teacher talaga ako before, tapos siya naman, teacher or education din yung kinukuha. So, tingin ko mas okay kung classmates na lang. Tapos huwag kayo malilito, Kali's footprint talaga to. Hindi pa lang talaga siya naglalakad. Kaya kaming dalawa yung naggagala, pero yun nga. Well, ang purpose naman talaga ng vlog na to is to capture memories. So, babalikan namin yung mga places na pupuntahan namin by the time na malaki na siya, na naglalakad na siya. Para makita din niya kung ano ba ang itsura niya before. Kung gaano siya kaligalig. Kung gaano siya kadalas tulog kapag nasa gala. Yun, yung mga moments na ganun. Kasi tingin ko, or tingin namin, napaka-precious nun para sa mga bata. At sa amin din, mga parents. Kaya yun, for documentation talaga to. Hindi na kami nakaikot sa Taal kanina kasi masama yung panahon. Tapos, yun nga, wala din naman pa ilaw. Then, hindi na din namin napuntahan yung Tiangge kasi merong isang may matanda dun kanina na nilapitan kami. Hindi namin talaga siya kilala. Tapos sabi niya, iuwi na daw namin yung bata kasi abot na daw ng ulan. Tapos gusto pa niya. Gusto niya lawayan si Ineng. Katatapos lang niya umubo. So, Sabi ko, hindi na po, wag na po. pero we appreciate the concern na umuwi na. So, umuwi na lang talaga kami. Pero yun nga, before kami umuwi, dumaan kami ng Louis Bakery. Maganda siya. Sobrang linis ng lugar. Sobrang liwanag. Tapos, mura naman yung mga tinapay. It just so happened na hindi talaga kami mahilig sa tinapay. Siguro kung ano pa yan. Kung mga ulam yan, pwede. Bibili talaga kami ng Pero doon kasi sa tinapay, hindi madalas kaming Baliw. nasisiraan din ang tinapay dito sa bahay. Kaya binili lang namin 2 cupcake at saka isang brownie para malaman lang kung masarap ba yung binibake nila. Pero tingin namin, kaya madaming pumupunta doon, kaya madaming bumibili is because laging bago yung tinapay. Doon nila talaga binibake. Meron silang sariling kitchen doon. So, talaga nakakasigurado yung mga namimili na bago yung binibili nila. Yun lang naman. Grabe, no? Travel vlog to. Pero wala talagang travel kanina. Nagkabiglaan lang na pumunta ng Taal. Pero, banda-banda dyan. Kapag wala na yung bagyo, susubukan nating lumayo. Explore different places na hindi natin makikita dito sa Lipa. Yun nga, makapag-collect ng memories sa iba't ibang places. Yan ang muna. Ayun na lang daw muna. So, see you mga classmates sa next vlog.